Malayo pa lang ay tanaw na ang dambuhalang balete na naninirahan dito, na di umano dito daw sa malaking bato na ito ikinulong yung mga tao ng mga demonyo. Ito yung butas. Ito yung butas na pinaniniwalaan nilang dito daw ikinulong ng mga demonyo yung mga tao. Oh, ano to? Ano to? So, nandito na tayo ngayon mga kalahi sa area na kung saan noong araw ay kinakatakutan nila ito. Dahil di umano mayroon daw ditong nagbabantay na mga engkanto. Dito daw nila kinukuha yung mga buhay ng mga batang naliligo dito noon. Pero ayon lang naman yun sa kwento-kwento ng mga matatanda. Siguro pwede rin itong gawin nilang panakot dahil alam nyo naman noong araw ng mga batang 90s ay talagang makakita ka lang ng ganito kagandang spot ay talagang masasabi mong panalo na, parang paraiso na sa isip mo. Na lalo na kung kasama mo yung mga kaibigan mo, yung mga kaibigan mong naging busy na ngayon sa kanilang trabaho. Ayan. So ipakita ko lang sa inyo. So ngayong araw ay may pupuntahan tayo, isang sagradong lugar na talagang masasabi mong hindi basta-basta, sapagkat ito ay may mga nakatagong kwento, mga nakatagong kababalaghan. Anong mayroon? Ano? Dito ang daan. Kasi dyan ay napuno na ng bara. So dito tayo ngayon dadaan mga kalahi. Ayan, kung makikita nyo. Ito yung dadaanan natin. Marating lang yung lugar na yun. Gahanap pa rin tayo ng magandang daanan. Pagkat napaka sukal na ng daanan natin. Aray ko. So mga kalahi, bago natin sisimulan at ipagpatuloy ang vlog natin, ay syempre gusto ko munang malaman at tanungin sa inyo. Gusto kong tanungin sa inyo kung saan nyo napapanood ang aking vlog. Kung saang lugar, taga saan ba kayo? At paki-comment na rin po kung saang parte ng Pilipinas nyo napapanood ang aking vlog. Ayan, so kasama ko pala si Elmer. Ayan. Oh, nakakapagod. Pero worth it. Yung pupuntahan kasi natin ngayon mga kalahi ay isang sagradong lugar na napakaraming kwento, mga kababalaghan talagang. Masasabi mong dito mo makikita nga eh. My God, ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kalahi. Etong batong ito noong araw daw ay tirahan ng dambuhalang ahas kalabaw, na kung saan sabi nila ay wag na wag ka daw pumasok dito dahil itong lugar na ito ay pinakadelikadong lugar daw. So kung makikita nyo, totoo nga yung sabi nila na sa bawat kanto ay may butas. Dito daw nakasilip dati yung ahas kalabaw. Ayan, tignan nyo. Nakakapangilabot. Grabe, tignan nyo. Anong nakikita nyo dyan mga kalahi? Grabe, ano yun? Ayan o, ganyan yung itsura nya. Diba nakakapangilabot? Napakaliit lang siyang tignan, pero kung personal na siyang makikita, talagang mamamangha kayo. Ito pa oh, parang lamisa siya no? Tawid muna ako. Tatawid muna ako. So ayan mga kalahi no. Grabe. Salamat po sa patuloy na suporta nyo sa akin. Salamat sa patuloy na panunood ng mga vlog ko, dahil sa inyo ay talagang na-amaze ako sa paggawa ng video. Grabe. Alam po ng puno yan. Ano yun? Ito? Ay, ito. Ito yung tinatawag na nami. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, nami po yan. Yan ay pangunahing pagkain ng mga katutubo noon. Pero ewan ko lang ngayon kasi halos hindi na pinapansin ng mga katutubo yan. Patuloy tayo mga kalahi. Ano yun sa ilalim ng bato na yan? Ano yan? Ano yan sa ilalim ng bato na yan? Grabe.
Parang may ano. Oo ba? Sa mga Aray. dinadaan. Ang sinisimpo ko dito, hinahanap ko yung mga yung may makakaya na ganyan. So nandito na tayo ngayon mga kalahi at malapit na nating masilayan yung tinatawag na kulungan ng mga demonyo dito sa lugar namin, na kung saan ay mapapansin nyo talagang malayo pa lang ay tanaw na ang dambuhalang balete na naninirahan dito, na di umano dito daw sa malaking bato na ito ikinulong yung mga tao ng mga demonyo. Ayon lang naman yun sa kwento-kwento ha. Muli mga kalahi, palagi kong pinapaalala sa inyo na ang bawat kwento, ang bawat detalye ng mga vlog natin ay ayon lamang sa mga saksi o sa mga taong nagkwento din sa atin ng mga kababalaghan sa lugar na ito. Hindi natin sariling opinion, hindi natin sariling haka-haka o kwento-kwento kung ano man yung lumalabas sa channel natin. Maliban na lang kung mismong tayo ay naaktuhan ang pangyayari at nandoon tayo sa mismong sitwasyon. So eto na, sa malayuan ay matatanaw natin itong napakadilim at napakalaking bato na ito. Pero kapansin-pansin yung mga balete. Ayan o, grabe mga kalahi. Hindi ko ano yun? Ano yun? Parang may parang may tumatalon dun sa taas ng bato. Ayun oh. Dalan mo dong. Bisa natin. Kailangan mabuti natin. Ayun na. So, hindi ko alam kung saan to. Dito tayo dadaan ngayon. Grabe mga kalahi. Ito na. Ayun na. Grabe, tignan nyo mga kalahi. Totoo kayo sinasabi nila dito. Oh my God. Ito na. So iikot tayo para kung sakali kung makita man natin ay dito lang tayo. Ano to? May mga sinyalis dito mga kalahi. Ayan. May mga sinyalis dito. Ano kaya mga sinyalis na to? Ayan. So kung makikita nyo talagang grabe, nakakapangilabot yung mga bato dito. Ayan. Yung bawat bato na madadaanan natin ay talagang mapapasabi ka talaga na parang sinadya. Parang mayroong mga bagay na inilagay dito na hindi lang natin alam kung ano yun. Ayan na yung itsura ngayon. Ayan. Ito na yung itsura na ngayon. Kung mapapansin nyo mga kalahi. Ayan. Talagang grabe. May mga ibig sabihin talaga ang bawat hibla ng sanga ng mga balete dito. So sa mga expert dyan, sa mga mahilig mag-explore ng mga kakaibang lugar, ay eto na, kung makikita nyo, nandito na tayo ngayon sa paanan ng isang balete na binabalutan niya ang napakalaking bato na siguro ito estimated ng mga tao dito ay humigit kumulang 200 taon na. So ibig sabihin yung kwento ng lugar na ito ay higit kumulang 2 taon na rin ang nakakalipas. So napakatagal na kung sakaling dito nga nila ikinulong yung mga tao na hanggang ngayon ay tila nagmamakaawa at naghihikahos pa rin daw. So mga kalahi, it's time para pasukin, explorin at libutin natin ang kakaibang bato na ito. At ano nga ba ang misteryo na makikita at mararamdaman natin dito? So tara, patuloy tayo. Ha? Walang daan? Wala nang daanan. Bakit walang daanan? Kinakabahan ako. Dito pa lang parang wala nang daanan. Parang nilalayo tayo. Oh, ano, ito lang yung bato oh. Ayun oh, may mga ano oh. Ngayon dyan lang kalapit ang bato tapos May mga kuweba oh, yun oh. Ano kaya yung kuweba na yun? Ayun tong oh. hindi tayo pwede maglapit na. Ayan oh. Kasi nakatungtong yung bato. Ibig sabihin, mayroon ditong kuweba. Ayan pa oh. Ayan pa. Pansinin nyo mga kalahi, pansinin nyo. Huwag kayong kukurap. Huwag kayong kukurap. Ito na. 'Di ba? So tara, dito tayo, hanap tayo ng pwedeng madaanan. Sige.
Ayun oh, parang nakapatong lang oh. Nakapatong lang yung bato oh. Ayun oh. Nakapatong lang yung bato. Pababa na lang tayo. Sige, pababa tayo pero mag-iingat ka dyan ha. Baka nandyan na nakaabang yung ahas kalabaw. Wala na mga katubig-tubig. Grabe, napakapayapa ng lugar. Yung pinasok namin, dalawa ni Elmer. Talagang mapapasabi ka ng kakaiba. Sobrang tagtuyot dito ngayon. Wala na katubig-tubig. Ito na siya oh. Ayan na oh. Ito na siya oh. Ayan na. Ayan na yung bato mga kalahi. Grabe. Nakakapangilabot. Pero patuloy tayo. Dito na sa batang daan. Ayan. Parang may umuubo. Narinig mo yun? Baka may pakyutan. Parang may umuubo. Aray ko. So dito na tayo. Ayan. Nahanap ko yung tamang daanan. Ayan mga kalahi. Tignan nyo oh. Habang tumatagal nila. Nakapangilabot. Nakapangilabot siya. Grabe. Ay, ito. Ayan yung daanan. Ito na yung daanan. Pero bakit ang linis? Parang ginawalisan. Saan? Ayun nga. Parang nanginalisan daw. Ang linis oh. Ano kaya yan? Bakit kaya? Ang linis. Grabe. Hindi Dandahan. naman tagulan na yun. Dandahan. 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 Ano yan? So kinikilabutan kami sa aming nasaksihan ngayon. Napakatahimik at talagang mararamdaman mo dito yung kakaiba. Talagang hindi mo masasabi, talagang hindi basta-basta. Ano yan? Shell. Ano yan? May mga ganyan. Ano yan? Hindi kaya sementeryo ito? Tignan nyo naman kasi. Bakit may shell? Puti. Grabe, saan? Kulay puti. Tignan mo, parang hagdan itong sa dulo nito. Parang merong, yan o, parang hagdan. Ito yung napakalaking baliti na to. Grabe mga kalahi. Kahit 5 tao magyakap dito, hindi may yakap eh. Sobrang laki na to. So, dahan-dahan ka lang baka ano natin. Dandaan ka dyan sa mga dahon ha. Yung mga dahon na yan mga kalahi yan. Sigurado. Dyan yung mga cobra. Dito ako dati na bagsakan ng malaking bato. Naalala mo dati? Oo. Nagbabalak ko. Ayan. Kaya dahan-dahan lang tayo dito. Grabe mga kalahi. Ito na. Pansinin nyo. Bawat ugat ay talagang masasabi mong napakatagal na ng panahon. Diba? Isipin mo yan. Pero akyatin natin to. Mag-iingat lang tayo ha. Pangalawang beses nang mangyari to na akyatin natin. Nakasama ka. Ayan. Susubukan namin tong akyatin mga kalahi. Alamin namin kung ano yung meron dito. So, nasira na no? Grabe. Walang ibang daanan. Sa sobrang tagal na ng panahon, kita mo yan? Uy, may pugad. Saan? Ayun o, sa harap. Saan pugad? Ayun o. Ayun o, sa dadaanan natin. Pugad yan. Ay oo, pugad yan. Ayan mga kalahi, o pugad yan. May laman yan. Sigurado. Pero wag mo lang natin galawin. Bantayan eh. Kita natin. So, aakyatin natin ngayon yung lugar na ito mga kalahi. At aalamin natin kung ano yung mga nakatira dito sa loob. Pero kung hindi man natin makita o malaman kung ano yung nakatira dito sa loob, okay lang. Ang mahalaga ay inilibot namin kayo dito. Grabe.
Kinakilabutan nga ako. Ayan, ito yung butas. Ito yung butas na pinaniniwalaan nilang dito daw ikinulong ng mga demonyo yung mga tao. Pero wala naman tayong pruweba, wala naman tayong gaanong alam. Pero at least kahit papaano naman ay meron kwento yung mga taong napagtanungan natin. No, so gaano man katotoo yun o hindi, ang mahalaga ay ipinunta namin kayo. Ano to? Ano to? Sana yun? Ano yun? Ano yun? Tapos mga kalahi, tignan nyo oh. May mga sulat. May mga kakaibang sulat. Ano yan? Tabi-tabi lang po. So, ano talaga yung bandaanan dito? Wala. Ito, ang ayon sa pagkakaalam ko, may mga laman to. Ano nang pipit ito eh? Saan? Ito. Pugad ng pipit. May possible na Yung mga ganyang pugad kasi, ano yan? Sa ilalim ng itlog niyan. Diba ang daanan yan? wala siyang ano ngayon, wala siyang Ang butas yan sa ilalim. oh, maliit lang. Oo. Grabe, tignan nyo. Sa bawat parte ng mga ugat na ito ay talagang masasabi nating ito lang yung bumubuhay sa bato na ito. Ano kaya ang koneksyon ng balete at ng batong ito? Bakit nga ba sa tinagal-tagal ng panahon hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasisira? Ano yun? Tignan nyo. Ano yun? Sana yun? Sana yun? Biglang nawala. Ayan, yun o. Ano yun? So sa pagpapatuloy natin mga kalaki ay gusto ko namang ipakita sa inyo ang isang kuweba dito na kung saan ay dito na mismo nakatira yung ahas kalabaw na kinakatakutan nila dito at syempre kinakatakutan din namin at dito mismo sa area na ito na kung saan ay titignan natin dito daw ikinulong ng mga demonyo yung mga taong hanggang ngayon ay naghihikahos at humihingi ng tulong sa area na ito. Ayan, dito mismo. So ano ang napapansin nyo dyan? Ayan, ayan yung itsura niya mga kalahi. Ayan, nakakatakot. Tapos meron ditong trap. May trap. Ano kayang ibig sabihin ng trap na yan? Ito yung pinaka area niya. Ayan, ayan sa taas. Yun yung makikita natin mga kalahi sa taas. Di ba? Diyan naninirahan ang ahas karabaw. Sa loob na ito. Sa loob na Ayan, yan. ikot lang natin. Ayan dito. Ang baho. Parang sobrang pait ng amoy. Yan dito, yan. Grabe, papasok ko lang. Tapos Parang dito. pag nandito kasi sumurain ka. Kaya nga, sobrang baho. Tapos dito, gusto pa rin sana naming maipunta. Kaso, ay hindi na kami makakapunta dito dahil napakadelikado. Ayun oh, parang may bangin dyan sa likod. Ano yun? 'Di ba? Ayan. So ayun mga kalahi, bago natin tapusin ang vlog na ito ngayong araw na ito ay gusto ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga OFW natin na patuloy na nanonood ng vlog natin. Maraming salamat po sa ating lahat, no. So, syempre, muli ako pala si Mr. Kalahi at samahan nyo kami sa mga susunod pa na adventure. Sana ay may mas maganda pa tayong puntahan kagaya na to. God bless. Love you. Mwah.